7 steps to enter heaven. Meron pa tayong makita nga illustration, fire, impyerno, may nahulog na kutsi, at 7 baitang paakyat sa langit. At ang una nga ay hearing. Ug to heaven, mapapansin po natin yung araw. At may tao pong nakatayo sa unang baitang. Ang nagdanais na makapasok sa langit ay kailangang humakbang ng 7 baitang. Ang nagdanais naman sa impyerno ay walang gagawin. Mamuhay lang siya ayon sa gusto niya, tiyak impyerno na ang pupuntahan. Ibig sabihin, ang tao ay magnegosyo, magtrabaho, o sa mga estudyante mag-aral lang sila, hindi sila naghanap ng paraan para makapagsimba o kung ano pa mga hakbang para maligtas. Tiyak, impyerno ang pupuntahan matapos mamatay. Pero kung gusto mo ang langit, may 7 baitang na iyong hakbangin. Step 1, hearing o pakikinig. Inyong ipiling ang inyong tainga at magsiparito kayo. Ibig sabihin, makinig sa pangangaral ng mga pastor o ng mga born-again Christian o mga Christian worker patungkol sa kaligtasan. Iyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. Mababasa yan sa Isaiah 55:3. To heaven, papansin po natin sa ating television o sa monitor, step 2, believe o sumampalataya. Yan ang pangalawang baitang paakyat sa langit. Matapos pakinggan ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan, kailangan ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang paniniwala na natanggap na ang isang bagay na di nakikita. Halimbawa, ang kaligtasan. Isang bagay na di nakikita pero pangako ng Diyos sa mga tumanggap ay magkakaroon ng kaligtasan. So matapos mapakinggan ang mabuting balita, kailangan ang pananampalataya. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangaral tungkol kay Jesucristo. Yan po ang mapapasa natin sa Roma 10:17. At sa ating monitor, to heaven, meron pong isang babae na kung saan ay hindi gumawa ng hakbang para makaakyat sa langit, tiyak, impyerno ang kanyang pupuntahan kung siya ay mamatay. So, step 3, repent o magsisi. Kailangan ng pagsisisi. Napaka-importante po na gawin natin ito dahil tayong lahat ay nagkasala. Ikaw at ako ay nagkasala, tayong lahat. At ang kabayaran ng kasalanan na ito ay kamatayan. Ayon sa Roma 6:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng
Diyos. Roma 3:23, yan po natin makikita yun sa Biblia. Kailangan ang pagsisisi sa kasalanan upang patawarin tayo ng Diyos. Ang pagsisisi ay pagtalikod, paglayo sa kasalanan. So, ang tunay na pagsisisi ay tayo'y lumayo, tayo'y tumalikod sa kasalanan. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. Gawa 2:8. Gawa 2:8 natin mababasa. At sa ating monitor makikita natin ang larawan to heaven, isang babae uli na hindi gumawa ng paraan para maligtas. Sigurado ay impyerno ang pupuntahan pagkatapos mamatay. Step 4, baptism o bautismo. Ang bautismo ay ilubog sa tubig. So ang bautismo ay kailangan ilubog sa tubig at iahon pagkatapos. Hindi po pwede yung sprinkle na sinasabi. Hindi po yun bautismo. Ang bautismo ay kailangan ilubog. Marami sa mga Pilipino ang nabinyagan ng iba't ibang relihiyon, pero iilan lamang ang nabautismuhan alinsunod sa utos ni Kristo. Filipi. Sa Gawa 8:26 hanggang 40, ipinakita ni Filipi ang halimbawa kung paano ang bautismo. Ang paglubog sa tubig ay tanda na inilibing ang lumang pagkatao. Ito po'y ang pagtagpo ni Filipi at ang eunuko. Nang pinag-usapan nila ay ang salita ng Diyos na kung saan pinaliwanag ni Filipi ang kasulatan doon sa Isaiah patungkol kay Kristo. At nang dumating sila sa may puok na may tubig, nagpabautismo ang eunuko. At ang pag-ahon mula sa tubig ay tanda na tayo ay mga bagong nilalang ayon sa Espiritu. At sa ating monitor, makikita na naman natin, to heaven, step 5, obey o pagsunod. Napaka-importante na humakbang tayo sa hakbang matapos tayo mabautismuhan ay ang sumunod. Sumunod sa salita ng Diyos. Marami po ang utos ng Diyos, pero meron iilan dito na ating gagawin. Matutong sumunod sa salita ng Diyos. Halimbawa, sa pagsamba, panalangin, sa pagbabasa ng Biblia. Ito ang mga pangunahing utos para tayo ay maging matatag sa ating paglilingkod. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. So, dumalo tayo sa mga panambahan. Sa Born Again Christian Church, dumalo po tayo sa mga panambahan. Madalas ito po ay linggo ginagawa, linggo ng umaga at gabi. Pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon.
So kung yung ibang reliyon ay nagsisimba, ganun din sa atin na mga tumanggap kay Kristo. Hebrews 6:25, makikita po natin yan, mababasa. Magpuyat kayo at manalangin. So mahalaga na bilang isang mananampalataya, ang panalangin ay gagawin po natin umaga, kumari, tanghali, gabi, upang huwag kayong madaig sa tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahihina ang laman. Mateo 26:41. Yan po natin mababasa. Huwag kaligtaan, basahin ang aklat na yaon o yung Biblia. Basahin ang Biblia dahil ito po ang salita ng Diyos. Ito po ang gabay sa buhay natin. Ang aklat na yaon, bilibilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. Sa Josue 1:8, mababasa po natin ang salitang yon. Sa ating monitor, sa ating mga monitor, to heaven at step 6, looking unto Jesus, o tumingin kay Jesus. Yan ay pang-anim na hakbang. Sa ating pagsunod kay Jesus, o sa ating pagsunod kay Jesucristo, kay Jesucristo lamang tayo titingin, hindi sa leader o sa kapwa mananampalataya. Kay Jesus, wala kang mapupuna o katitisuran. So kay Jesucristo lamang tayo titingin sa kanyang mga salita, sa kanyang mga gawa, hindi sa ating leader o kapwa mananampalataya. Dahil kung sa leader tayo titingin o sa kapwa mananampalataya, matitisod tayo. Sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Sa Hebrews 12 o sa Hebrews 12:2, yan po ang ating makikita. To heaven, sa ating mga monitor. Sa panghuling step na po tayo. 7. Continue in serving the Lord, o magpatuloy sa paglilingkod. Kailangan po na ang baita na ito ay ating pong malampasan. Hindi po pwede na doon sa una o pangalawa hihinto na tayo, hindi tayo makarating ng langit. Kailangan madaanan po natin at maapakan ang lahat ng baitang hanggang sa tayo po'y makarating sa 7 baitang. Sa paglilingkod natin sa Diyos ay may maraming pagsubok. Laitin ka, tatakwil, pahirapan, at iba pa. Kailangan nating manatili sa paglilingkod. Kailangan magpatuloy hanggang tayo po'y makarating sa 7 baitang. Hindi pwede hihinto sa pangalawa o pangatlo. Ano man ang mangyari, dahil ang manatili hanggang wakas o hanggang mamatay ang siyang maliligtas. Ang kaligtasan kasi ay kailangan nating panatilihin hanggang wakas o hanggang sa tayo po'y bawian ng buhay. Pagdating natin sa pang-7 baitang at nagpatuloy tayo sa paglilingkod, at kung tayo may mamatay na, sasabihin ng Panginoon, "Well done, thy good and faithful servant." Yan po ang sasabihin niya sa atin at salubungin niya tayo sa langit. Kung ikaw ngayon ay nanonood at nakikinig sa salita ng Diyos, sumampalataya na si Jesus ang tagapagligtas at inaamin sa sarili na isang makasalanan, ikaw ay nasa 3 baitang sa langit.
Kailangan mo ngayon ang sinner's prayer para makausad paakyat sa kaharian ng Diyos. Sumunod ka sa prayer na ito. Handa po ninyo iyong sarili at sumunod sa prayer. Tumayo po tayo, sikit ang mata. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Linisin mo po ang aking puso, isip at kaluluwa upang ako ay maging karapat-dapat sa iyo. Mula sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Itala mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin. Amen. Tandaan mo na sa araw na ito, ikaw ay tumanggap kay Kristo. Tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Diyos at Hari. Para sa mga katanungan, mag-text sa numero 0929-3625-443. To God be the glory. Pagpalain tayo ng Diyos